So, what's up sa inyo lahat? It's Ezekiel Benzi here again for another video. So, for today's video, we're going to do the experiment number 9, which is the Boolean Algebra Logic Circuit Simplification. So, what are you waiting for? Let's go! So ngayon dito sa ating experiment, makikita nyo dito sa ating screen yung ating diagram. So ginamitan siya dito ng tatlong NAND gate, isang AND gate, tapos OR gate. So D1 and D2 is represent ng SPDT switch, and magkakaroon tayo ng in1 to in4. So mag-i-input na tayo ng mga gates natin. NAND gate na tatlo, then isang OR gate, isang OR gate. Then next is yung ating SPDT switch na dalawa. Yan. Tapos ang ating in1 to in4 na lights. 1, 2, 3, 4. Yan. Nalagay tayo ng 4 na lights. Yan. So, ito yung ating switch 1 and switch 2, in 1, in 2, in 3, and in 4. Then, ngayon, i-connect na natin siya based dito sa diagram natin. Then next, ikot natin to. Lagyan natin siya ng node para medyo maayos yung kakabit. Yan. Then, connect natin to dito, dito, yan. Then, itong in1 natin, kakabit natin sa switch 1, yung in2 naman sa switch 2. Then, yung NAND gate natin, kakabit natin siya sa unang NAND gate, kakabit sa switch 1. Then, yung pangalawang NAND gate, switch 2 naman. So, ayan. Nakakonect na natin siya lahat. So, ngayon, i-test na natin yung kanyang truth table. So, as you can see, parehas yung inputs ng D1 and D2 kapag naka 0, 0, yung in1 and in2 natin is also 0. Then, ang output natin sa in3 and in4 is naka 1. Kapag ang input naman natin ay 0, tapos yung isa naka 1, then ang magiging in1 natin is 0, in2 na naka-high, then ang output natin na in3 and in4 is naka-high. Pero kapag ang input naman natin na D1 and D2 is naka 1, 0, then ang magiging in1 natin is naka-high, in2 naka-low, then in 3 and in 4 natin is naka-high. Pero kapag parehas naman
na naka-high yung inputs natin, ang in1 and in2 ay naka-high, and in3 and in4 is naka-low. The next natin na gagawin na diagram is yung the following equation is another way of expressing De Morgan's theorem. Draw a diagram using the appropriate gates to represent this. So, una, A plus B not. So, magana tayo ng gate na nagre-represent niyan, which is NOR gate, or pwedeng OR gate, then maglalagay tayo ng NOT gate. Ayan, lagay tayo ng switch dyan. Since 2 input siya, then yung kanyang lights. Then, i-connect natin siya. Yung sabi dito, equal siya sa A plus B naught is equal to A naught and B naught. So, maglalagay naman tayo ng, since A naught and B naught siya, lalagay tayo ng NOT gate na dalawa and isang AND gate. Ayan. Then, yung lights natin or LED, then try natin siyang i-connect. So, ngayon, ipoprove natin na sa De Morgan's theorem is equal nga siya dun sa ginawa nating gate. So, i-try natin yung makikita nyo dito, yung input natin is parehas na naka-low. Kung i-try naman natin yung isa naka-low din yung isa naka-high, same, the output is low. Then, try naman natin yung isa na naka-high, then yung isa naka-low. The same, the output will be low. Then, try naman natin na yung input natin is parehas naka-high, then yung ating output is naka-low din. So, ito yung diagram na nagre-represent ng De Morgan's theorem. So, I hope you learned something from this video. Stay safe and healthy, and God bless. See you on my next experiment. Thank you. Peace.